Nakita natin sa episode 10 na nagsimula na ang labanan sa pagitan ng 3rd Division at mga kaiju. Nagkaroon na rin ng custom weapon si Kikuru at sa pagtatapos nga ng episode na ito, pinagpira-piraso ng Vice Captain ang leader ng mga kaiju. Ngunit sa hindi malamang dahilan, may kakaibang nangyayari sa katawan nito. Malapit na tayo guys matapos sa season 1. Anyway, simulan na agad natin ang episode 11. Makikita natin na lumalaki ang katawan ng kaiju na ito. Hindi makapaniwala si Kafka na kahit hindi siya nakatransform, ang kaiju detection niya ay gumagana. Ganto kalakas ang kanilang kalaban. Nag-aalala siya para sa Vice Captain. Makikita natin na naging higante na ang leader ng mga kaiju. Naglalabas ito ng sobrang init na steam at kasabay sa paglaki nito ay tumataas din ang kanyang fortitude level. Nang sinukat ito ni Okonogi, nagtataglay na ito ng fortitude level 9. Makikita natin kung gaano kalakas ang suntok nito, pero nagpatuloy pa rin ang Vice Captain sa pag-atake. Pinakawalan niya ang lahat ng kanyang numbered technique, pero hindi na tumatalab ang kanyang espada sa laki nito. Kaya ayaw na ayaw talaga niya lumalaban sa mga giant type, pero wala na siyang pagpipilian. Ibubuhos niya ang lahat sa kanyang bilis at pupuwersahing tumagos sa higante para mawasak ang core nito. Pero bago pa niya ito magawa, bigla na lang may tumulong dugo sa ilong ng Vice Captain. Nag-o-overheat na ang kanyang suit. Naabot na niya ang limit nito. 10 minuto na pala niyang ginagamit ng full force ang kanyang suit. Kaya kapag pinagpatuloy niya ito, ay malalagay na sa panganib ang kanyang buhay. Naiintindihan ng Vice Captain na may 1 minuto na lang siyang natitira. Biglang pinasugod ng kaiju leader ang mga wyvern. Pagkatapos ay pinasabog ito sa harap ni Vice Captain Hoshina. Naiinis ito dahil wala talaga siyang awa. Ginamit nito ang kanyang mga kasamahan na parang isang buhay na missile. Pero dahil din dito, nagkaroon siya ng smoke screen dahilan para magkaroon ng opening. Gagamitin na sana ng Vice Captain ang pinakamalakas niyang atake, ang number 6 technique, ang 8-fold slasher. Ngunit napagtanto niya na ito ay isang patibong. Ang kaiju na ito ay tadtad pala ng mata ang buong katawan. Nakapagpatama ito ng isang solid na atake. Hindi makapaniwala si Okonogi sa nasasaksihan niya. Makikita ang Vice Captain na nakasandal sa pader at nakababa ang armas. Huminto na din dito ang kanyang suit na maglabas ng combat power. Guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, bigyan nyo naman ako ng like at mag-subscribe na din kayo para sa mga susunod na episode. Araw-araw akong maglalabas ng bago. Balik na tayo sa kwento. Nagbalik tanaw dito ang kwento. Ipinakita noong bata pa si Vice Captain Hoshina. Sinasabihan siya na sumuko na sa pagsali sa Defense Force. Base sa itsura nito, maaaring ito ang tatay o master niya. Wika nito na siya ay tatawaging genius at prodigy sa panahon ng Edo period. Pero ang panahon ng mga samurai ay matagal nang nakalipas. Nag-aalala si Okonogi sa kalagayan ng Vice Captain, pero nakangiti nitong sinabi na hindi pa siya patay. Pero kung hindi niya nagamit ang full force ng shield niya ay siguradong tapos siya. Pero ang nasa isip na lang ng Vice Captain ay nabigyan niya ng oras ang mga tao na makapag-evacuate. Kaya ang kailangan na lang niyang gawin ay manatiling makipaglaban hanggang sa huli. Hindi ito gusto ni Okonogi dahil hindi na maganda ang kalagayan niya para lumaban. Pero nagpatuloy lang ang Vice Captain dito at ibinigay ang lahat ng natitira niyang lakas. Sinabihan siya ng kaiju leader na ang pamamaraan niya ay hindi siya magagawang talunin. Pero batid ito ng Vice Captain. Sa katunayan, buong buhay niya, ito ang sinasabi ng lahat. Sinasabi nito na mababa ang combat power niya sa paggamit ng baril, kaya wala din siyang patutunguhan. Dapat na siyang sumuko sa pagiging Defense Force officer. Dagdag pa ng isa na dahil sa paglaki ng mga lumalabas na kaiju, wala nang magagawa ang kanyang espada at matatapos lang ang buhay niya ng mas maaga. Kaya payo nito na magturo na lang siya ng sword technique at umalis na sa frontline. Narinig na niya ito ng ilang milyong beses simula nang siya ay bata pa. Pero ipinakita dito ang unang pagkikita nila ni Captain Mina Ashiro. Wika ni Captain Ashiro na nabalitaan niya na isa siyang sword specialist. Inaasahan na ni Shoshiro Hoshina
ang sasabihin ni Mina na wala itong saysay at sumuko na lang din siya. Pero laking gulat nito nang sinabi ng captain na kailangan niya ang kanyang lakas. Tinanong nito kung gusto niya magtrabaho sa kanyang unit. Labis itong gumulat sa vice captain. Paliwanag ni Captain Ashiro na kapag kailangan niyang tirahin ang kalaban, gusto niyang gumawa ng daan ang vice captain para sa kanya. Kaya dahil ipinagkatiwala ng captain ang lugar na ito sa kanya, poprotektahan niya ito kahit ano pa ang maging kabayaran. Hindi sumusuko ang vice captain at pinakawalan ulit ang mga numbered skills niya kahit wala ng tulong ng combat suit niya. Pero hindi ito tumatalab sa kalaban at mabilis lang siya nito nahuli. Hindi na kayang magpigil ni Kafka at kailangan na niyang tumulong. Humingi ito ng tawad kay Ichikawa na matindi naman siyang tinutulan dahil siguradong hindi na siya makakatakas kapag nag-transform siya dito. Pero ang nasa isip ni Kafka ay mas mahalaga ang buhay ng mga kasamahan niya kumpara sa kanyang sekreto. Nang bigla na lang may nagsalita at nagpapasalamat ito sa matapang nilang pakikipaglaban. Natatawa na lang ang vice captain, wika nito na nanalo siya. Bigla na lang nawasak ang katawan ng higanting kaiju. Dumating na pala dito si Captain Mina Ashiro at galit nitong sinabi na wawasakin niya ang kalaban. Labis na ikinatuwa ng lahat ang pagdating ng captain. Makikita na nagpakawala ito ng sunod-sunod na atake, pero gumanti din ang leader ng mga kaiju sa pagpapadala ng mga wyvern at pinasabog sa direksyon ng captain. Inireport ni Okonogi ang posibleng lokasyon ng core nito. Ginagamit pala ng captain ang alaga niyang tigre upang maging sandalan para pigilan ang malakas na recoil ng kanyang kanon. Pero makikita na nagawang iwasan ng kalaban na tamaan ang core niya. Naiintindihan ng vice captain na hindi pa din ito magiging madali. Oras na para sa final push. Nag-release ito ng 63% combat power. Ang nasa isip ni Vice Captain Hoshina ay pababagalin niya ang kalaban para magkaroon ng opening ang kanyang captain. Pero tutol na dito si Okonogi dahil ang suit at katawan niya ay parehong naabot na ang limit. Naiintindihan ng Vice Captain na wala na din siyang sapat na lakas at hindi niya ito magagawa. Pero bigla na lang sumulpot si Kikoru at tumulong sa pag-atake. Pero kahit siya ay hindi pa rin sapat ang level para gumawa man lang ng gasgas sa shell nito. Pero sumigaw ang Vice Captain na hindi na ito mahalaga. Magpatuloy lang sila sa pag-atake. Nagawa ng dalawa na mapag-crack ang binti nito. Ngunit nag-overheat na rin ang suit ni Kikoru. Wika ng Vice Captain na sapat na ang nagawa niya. Ibinuhos nito ang lahat ng natitira niyang lakas sa pag-atake at tuluyan nang naputol ang isang binti nito. Humihiling ang Vice Captain na kahit 5 segundo na lang ay gumalaw pa ang kanyang katawan at siguradong hihiwain niya ang kalaban upang patunayan ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan at tuparin ang ipinangako niya sa captain. Kaya hindi siya titigil sa paghiwa dahil ito ang kanyang proof of existence. Biglang sumabog ang likuran ng kaiju, dahilan para lumabas ang core nito. At sa huling bala ni Captain Ashiro, nagpasalamat ito sa kanyang partner. Ngayon siya naman ang kikilos para umatake. Wika ng Vice Captain na maling tao ang kinalaban ng kaiju na ito. Makikita na naglaho ang ulo ng kalaban nila at unti-unti na din bumabagsak ang katawan nito. At dito na nga din opisyal na sinabi ni Okonogi na natalo na nila ang kaiju. Naiiyak si Kafka sa tuwa. Naluluha ito na hindi talaga siya nagkamali sa kanila. Lahat sila ay sobrang astig at gusto niyang mapabilang sa mga ito balang araw. Wika ng mga ito na sobrang pangit umiyak ni Kafka, pero pinaalala ni Ichikawa na nagsisimula pa lang sila. Makikita dito ang tatlo na nag-uusap. Wika ng Vice Captain na papatayin niya ang mga natitirang Yoju, pero pinatigil na siya dito ng Captain at kailangan niyang magpahinga. Pero lingid sa kanilang kaalaman, hindi pa dito nagtatapos ang laban. Hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang nakikita. Ito ay pinagsama-samang katawan ng mga Yoju na ginawang bomba ng kalaban. Agad na nagbigay ng utos si Captain Ashiro na umalis dito ang lahat ng kanilang members. Pero naiintindihan ng Vice Captain na wala na silang sapat na oras. Walang ligtas na lugar sa oras na sumabog ito. Biglang nagsalita dito ang leader ng mga kaiju.
Wika niya na mukhang ang laban nila ay tabla. Pero bigla na lang tumakbo si Kafka papunta sa bomba. Pinatigil siya ng vice captain pero napansin agad nito ang bilis ni Kafka. Kahit paano niya tingnan, iyon ay sobra sa 1% combat power. Humingi ng tawad si Kafka sa vice captain dahil siguradong madidismaya siya dito. Bigla na lang nag-transform si Kafka. Agad na inireport ni Okonogi na may lumabas na mega kaiju sa gitna ng base nila at mayroon itong fortitude level 9.8. Ito si kaiju number 8. At dito na nagtatapos ang episode 11 ng kaiju number 8. Sana nag-enjoy kayo at panoorin nyo na din guys ang episode 12 na sa channel na natin iyon. Ingat!